Sabi noon ng lolo ko, ang tunay na tagumpay ay hindi kailangan ng spotlight. Ang kailangan nito ay pasensya. Hindi ko lubos na naintindihan ang ibig niyang sabihin hanggang sa gabing tawagin akong isang hamak na waitress sa isang marangyang gala bago tumahimik ang buong silid at napagtanto ng boss ng kapatid ko kung sino talaga ako. Ako si Rosa. Sa halos buong buhay ko, hinayaan ko ang ibang tao na husgahan ako base sa nakikita nila. Isang apron, isang maliit na panaderiya, isang buhay na tila maliit sa paningin ng iba. Siniguro ng kapatid kong si Clara na ganoon ang tingin sa akin. Para sa kanya, ako ang kawawang kapatid, ang taong hindi kailanman papasa sa sosyal na mundong ginagalawan niya. Pinanatili kong tahimik ang aking mundo at mas tahimik ang aking tagumpay. Pero noong gabing iyon, may nagbago. Hindi ko itinaas ang aking boses. Hindi ako naghiganti. Hinayaan ko lang na ang katotohanan ang lumakad sa gitna ng silid. At nang mangyari iyon, lahat ng pinaniniwalaan nila tungkol sa akin ay nagkapira-piraso. Kung naranasan mo nang maliitin, baliwalain, o itabi sa dilim ng sarili mong pamilya, manatili ka sa akin. Dahil hindi lang ito kwento ng kapangyarihan, kwento ito ng dangal at kung ano ang mangyayari kapag ang babaeng minaliit nila ang siyang nagmamay-ari na pala ng kumpanyang ipinagmamalaki nila. Lumaki ako sa itaas ng isang panaderiya sa Tondo na laging amoy pandesal at pagsisikap. Si nanay ang nagpapatakbo noon, isang simpleng kanto shop kung saan ang mga kapitbahay ay magkakakilala at ang renta ay minsan ay nadadaan sa pakiusap. Ang mga unang alaala ko ay hindi mga cartoon o palaruan. Ito ay ang pagbibilang ng barya, pagtiklop ng mga kahon ng tinapay, at paggising bago magmadaling araw para maunahan ang unang dagsa ng mga suki. Hindi ko ito kinamuhian. Sa katunayan, mas marami akong natutunan sa likod ng salaming counter na iyon kaysa sa loob ng silid-aralan. Natutunan ko ang diskarte, tibay ng loob, at kung paano tumingin ng diretso sa mata ng tao, lalo na kapag pilit nilang iniiwasan ang tingin mo. Sa edad na 15, ako na ang nag-aasikaso ng inventory. Sa edad na 15, nagbabasa na ako ng mga business books sa pagitan ng pag-aayos ng ensaymada. Ang tunay kong edukasyon ay nangyayari sa gabi. Gamit ang lumang laptop ni nanay, nag-aaral tungkol sa supply chain at kung paano gumagana ang mga microloan. Hindi ko iyon iniisip na ambisyon noon. Pakiramdam ko ay kailangan lang talaga. Maliit ang kita, walang katapusan ng pagod. At gusto ko ng higit pa basta makasurvive lang. Gusto ko ng isang bagay na malaki. Si Clara naman, kabaligtaran ko. Ayaw na ayaw niya ang amoy ng harina. Nagsusuot siya ng guwantes kapag tumutulong sa kusina at ginagawa lang niya iyon kapag may kamera sa paligid. Kung saan nakita ko ang oportunidad sa sipag ng pamilya namin, kahihiyan naman ang nakita niya. Umalis siya sa unang pagkakataon. Nakayanan niya, nag-aral sa isang prestihiyosong unibersidad at nawala sa mundo ng mga branded na damit at rooftop brunch sa BGC. Sa totoo lang, mabilis siyang umakyat. Si Clara ay laging pulido, laging sosyal. Ang paboritong success story sa mga dinner party ang anak na nakaangat sa buhay. Habang siya ay abala sa pagpapakitang gilas, naiwan ako. Hindi dahil wala akong ambisyon, kundi dahil may binuo akong sarili ko. Sa edad na 23, inilunsad ko ang Gabay Capital, isang fintech startup na layuning tulungan ang mga maliliit na negosyante at mga tindera na makakuha ng pautang nang walang matataas na interes tulad ni nanay. Hindi ako humingi ng pondo sa mga malalaking investor. Nagsimula ako sa sariling ipon, muling namuhunan ng kinita at tahimik na nakipagtulungan sa mga kooperatiba. Hindi ito magarbo. Hindi ito maingay, pero gumana ito. Sa edad na 28, naging nationwide na kami. Pero tumutulong pa rin ako sa panaderya tuwing weekend. Hindi para sa pera, kundi para hindi ko malimutan kung saan ako nanggaling. Pero para kay Clara, pag-aaksaya lang iyon.
ng oras. Minsan niyang sinabi sa akin, Rosa, matalino ka naman, pero hindi ka kailanman seseryosohin kung palagi kang amoy margarine at puro spreadsheet ang inaatupag mo. Ngumiti lang ako at nanahimik. Ang hindi niya alam, ang isa sa pinakamalaking kliyente namin ay kapipirma lang ng isang multimilyong kontrata, ang mismong kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Mas madali ang ganoon, ang maliitin ka. Pinapakita ng mga tao ang tunay nilang kulay kapag akala nila ay mas mababa ka sa kanila. At masaya akong hayaan si Clara na laruin ang laro niya. Hanggang sa nagpasya siyang isama ako sa laro niyang iyon. Walang kamalay-malay si Clara na ang startup na kinalikot ko sa gilid-gilid ay naging isang tahimik na imperyo. Hindi ko kailanman ipinost ang Gabay Capital sa social media. Walang launch party. Walang press release. Puro lang resulta, pribadong kontrata, at matatag na kita. Sa mata ng mga bangko, kami ay mahalaga. Sa mata ng pamilya ko, ako pa rin si Rosa na taga-panaderia. Dati, masakit iyon. Ngayon, nakakaaliw na. Naalala ko ang isang hapunan noong linggo. Itinaas ni Clara ang kanyang wine glass at nagtanong, "Kumusta na ang little cupcake app mo?" Sinabi niya iyon ng malakas para marinig ng lahat, pero sa tono na tila ba ay sumusuporta siya. Sinabi ko lang na maayos naman. Ang hindi ko sinabi sa kanya ay ang kumpanya niya, ang Velasco Associates, ay 8 buwan nang gumagamit ng system namin. Walang kaalam-alam ang kapatid ko. Huwag mo akong masamain. Sabi niya, nang may ngiting hindi abot sa mata. Ang pagbe-bake ay marangal na trabaho. At iyong tech na ginagawa mo, cute naman, pero hindi iyan real scale, Rosa. Hindi iyan leadership. Tiningnan ko siya, iniisip kung sasabihin pa ba niya iyon, kung alam niyang hawak ko ang voting shares na pwedeng humarang sa susunod niyang promotion. Pero hinayaan ko siyang maging bida. Mas kailangan niya iyon kaysa sa akin. Alam niyo, ang yabang ni Clara ay gawa sa salamin pulido. Pero isang pitik lang ay wasak. At sa tuwing pinapamukha niya kay nanay na mas angat siya sa akin, nakikita ko ang takot niya. Kailangan niyang maniwala na mas mataas siya, na ako pa rin ang batang babaeng naghihintay ng mumo. Pero matagal ko nang tinapos ang papel na iyon. Hindi ko kailanman ginusto ang mundo ni Clara. Hindi ko kailangan ng business card na may gintong sulat o tawaging senior director sa mga party. Gusto ko ng epekto. Gusto ko ng kalayaan. At nasa akin ang dalawa. Ang mga weekday ko ay ginugugol sa pagtatapos ng isang merger na magpapabago sa kinabukasan ng microfinancing sa bansa, at ang mga weekend ko ay nakalubog sa mga resibo ng panaderia para tulungan si nanay sa digital ordering. Naka-jogging pants ako sa mga board meeting at flat shoes sa mga financial briefing. At wala akong kailangang sagutin kahit kanino. Iyan ang tungkol sa pagbuo ng tahimik. Akala nila nakatigil ka hanggang sa gumalaw ka na. At kapag napansin nila, huli na para humabol sila. Isang linggo bago nagbago ang lahat, nakatanggap ako ng tawag mula sa legal team ko. Ang huling yugto ng negosasyon ay malapit na. Kung magiging maayos ang lahat, ang Gabay Capital ay kukuha na ng controlling interest sa Velasco Associates. Oo, ang prestihiyosong kumpanya ni Clara. Ang irony ay tila isang tula. Pwede ko sanang sabihin sa kanya. Pero naghintay ako dahil minsan ang katahimikan ay mas matalas kaysa sa pakikipag-argumento, at dahil alam ko ang susunod na darating. Ang imbitasyon na magsisimula ng lahat, Rosa. Sabi ni Clara, isang gabi habang nagliligpit kami ng pinggan sa bahay ni nanay. May hihingin sana akong pabor. May formal gala ako sa susunod na buwan para sa promotion ko. Malaking event ito. Maraming partners. Pwede mo bang i-coordinate ang pagkain? Alam kong magaling ka sa mga ganitong logistics. Hindi niya iyon sinabi bilang papuri. Bago pa ako makasagot, pumalakpak na si nanay. Tamang-tama. Magaling si Rosa sa ganyan. Siguradong perpekto ang kalalabasan. Binigyan ako ni Clara ng tingin na nagsasabing, manatili ka sa lugar mo. At
Binigyan ko siya ng tingin na nagsasabing, "Sige lang, sige," sabi ko. Masaya akong makatulong. Lumabas ako sa hapunang iyon, bit-bit ang dalawang bagay. Isang lalagyan ng ulam at ang bigat ng pangmamata ng kapatid ko. Walang kamalay-malay si Clara na ibinigay na niya sa akin ang entablado. Akala niya ay inilalagay niya ako sa gilid, malapit sa mga tray at tablecloth, hindi sa podium o kapangyarihan. Pero wala akong balak na itama siya. Hindi pa ngayon. Nang gabing iyon, habang naghuhugas ako ng pinggan sa lababo ni nanay, nag-vibrate ang phone ko. Isang pangalan na nagpatigil sa akin. Jaime Valenzuela, CEO ng Velasco. Associates ang boss ni Clara. "Rosalie," saad ng email. Nalaman kong, ikaw ang founder ng Gabay Capital. Gusto ko sanang makipagkita. Dadalo ako sa aming internal celebration sa susunod na buwan. Kung nandoon ka, baka pwedeng personal tayong mag-usap. Napangiti ako sa nakakamanghang pagkakataon. Lingid sa kaalaman ni Clara, inimbita niya akong mag-cater sa mismong event kung saan inaasahan ng kanyang boss na makilala ang babaeng malapit ng sumakop sa kumpanya niya. Sa sumunod na mga linggo, pinaulanan ako ni Clara ng mga text tungkol sa mga vendor, menu, at oras ng delivery. "Siguraduhin mong upscale ang mga appetizer," sulat niya. Ayaw ko ng mukhang homemade. Mukhang homemade parang ang pagkabata namin. Parang ako. Maikli lang ang mga sagot ko. Noted. Confirmed. Samantala, kasama ang CFO at legal team ko, tinatapos namin ang acquisition. Tahimik, masinsinan, at may katumpakan. At sa bawat dokumentong napirmahan, mas tumatalim ang pananaw ko. Hindi lang ito basta merger. Ito ay pagtutuos. 2 gabi bago ang event, napansin ni Ryan. Ang matagal ko ng partner, ang tensyon sa aking balikat, habang inihahanda ko ang itim kong bestida. "Sigurado ka bang gusto mo itong gawin?" Tanong niya. "Hindi mo kailangang makipagsabayan. Para lang may patunayan." "Wala akong pinatutunayan," sabi ko habang hinahaplos ang tela. "Magpapakita lang ako." Bumuntong hininga si Ryan. "Hindi niya deserve ang ganitong klaseng kabutihan, Rosa." "Hindi." Mahinahon kong sagot. "Pero ako, deserve ko ito. Deserve kong maglakad sa silid na iyon nang walang hiya, nang hindi kailangang magpaliwanag. Hindi ko ito ginagawa para ipahiya siya. Ginagawa ko ito para hindi na niya kailanman mapagkamalan ang katahimikan bilang kahinaan." Ang gabing bago ang gala, nagpadala ako ng huling mensahe kay Clara. Lahat ng vendors confirmed. Nandoon na ako ng 4 p.m. Sumagot siya ng thumbs up emoji. Napangiti ako. Ang huling piraso ay nasa lugar na. Ang kailangan ko na lang gawin ay magsilbi. Ang Whitmore Estate ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, parang isang pangarap na binuo ni Clara. Mga kristal na baso, string quartet, at ako nasa kusina, eksakto sa kung saan niya ako gusto. Inutusan ako ni Clara na bantayan ang catering crew. Habang daladala ko ang isang tray, narinig ko ang pangalan ko mula sa kanyang mga labi na tila pabangong gustong manira. "Kapatid ko iyan! Si Rosa!" sabi niya sa isang grupo ng mga executive. Tumutulong lang siya. Mahilig kasi talaga sa hospitality. Kawawa naman. Sinundan iyon ng mahihinang tawa. Dagdag pa ni nanay, "Sinubukan naman naming isama siya." Siyempre, pero pinili niya ang landas niya. Walang nakapansin sa text na natanggap ko. Deal closed. 51% effective immediately. Dumating si Jaime Valenzuela, hindi nagtagal. Nagmadali si Clara para salubungin siya. "Mr. Valenzuela, karangalan namin." Tumango siya. Inikot ang tingin sa silid. At nang makita ako, kumunot ang kanyang noo. "Ah, wag niyo na siyang intindihin," sabi ni Clara. "Kapatid ko lang iyan." Tumutulong sa staff. "Teka," sabi ni Jaime, humakbang pasulong. "Si Rosalie iyan." Ibinigay ko ang tray sa isang waiter at ngumiti. "Hello, Jaime." "Mabuti at nakarating ka." Tumawa siya
Nanlalaki ang mga mata. Nagsisilbi ng inumin sa sarili mong party? Siguro ito ang paraan mo para manatiling mapagkumbaba. Napatingin si Clara sa amin. Anong sinasabi niyo? Si Miss Rosalie ang CEO ng Gabay Capital. Diretsong sabi ni Jaime. At simula 15 minuto ang nakalipas, siya na ang may-ari ng mayorya ng shares ng Velasco Associates. Tumigil ang mundo. Ang basong hawak ni Clara ay nabitawan at nabasag. May pagkakamali yata, bulong niya. Panadera lang siya, tumawa si Jaime. At siya rin ang nagpapatakbo ng kumpanyang nagmamay-ari na ngayon ng departamento mo. Namutla si nanay. Humarap ako kay Clara. Ang boses ko ay mahina pero malinaw. Pinagtawanan mo ako sa loob ng maraming taon. Binaliwala mo ako na tila hindi ako kabilang. Hindi mo man lang tinanong kung ano ang binubuo ko. Inakala mo lang na walang kwenta ito. Lumapit si Ryan, gulat na gulat. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tiningnan ko siya dahil gusto kong malaman kung rerespetuhin mo ako. Kahit wala akong titulo, lumalabas na hindi. Napalunok siya. Pero mahal kita. Kung ganoon, dapat ay nirespeto mo ako. Ang pag-ibig na walang respeto ay palabas lang at tapos na akong umarte. Tumalikod ako kay Clara. Nakapapasok lang ulit. Maayos na ang make-up pero halatang nanginginig ang mga mata. Ipinahiya mo ako, sigaw niya sa mahinang tono. Sa harap ng mga kliyente ko, hindi. Mahinahon kong sabi. Ipinahiya mo ang sarili mo. Itinigil ko lang ang pagtatakip sa iyo. Tiniklop niya ang kanyang mga braso. Sige, magre-resign ako. Hindi ako magtatrabaho sa ilalim mo. Desisyon mo iyan. Pero bago ka umalis, tandaan mo ito. Bawat malaking kumpanya sa Makati ay alam na ang nangyari ngayong gabi. Ang paraan ng pakikipag-usap mo sa akin, sa mga taong tulad ko, hindi iyan basta-basta mawawala. Nag-umpisang gumuho ang yabang ni Clara. Anong gusto mong gawin ko? Gusto kong matuto ka, sabi ko. Simula Lunes, magtatrabaho ka sa aming Community Impact Division. Maglulunsad kami ng programang susuporta sa mga lokal na kainan at maliliit na negosyo. Tutulungan mo silang ayusin ang kanilang pananalapi. At kanino ako magre-report? Tanong niya nang may pait. Ngumiti ako. Sa aming project lead kay nanay. Pinapatakbo pa rin niya ang panaderiya dahil gusto niya, hindi dahil nabigo siya sa ibang bagay. Napanganga si Clara, pero bago pa siya makasagot, humakbang na si nanay. Rosa, baka pwedeng pag-usapan natin ito ng pribado. Pamilya tayo. Dahan-dahan akong humarap. Pamilya? Sa loob ng maraming taon, tinatanggal niyo ako sa mga litrato, pinapaupo sa tabi ng mga katulong, at binubulungan na tila wala ako doon. Sa anong punto ako naging pamilya? Napuno ng luha ang mga mata ni nanay. Hindi namin alam na mayaman ka na. Iyon ang problema, mahinahon kong sabi. Inakala niyo na ang halaga ko ay nanggagaling sa pera. At sa unang pagkakataon, nagsalita si tatay. Tama siya, sabi niya. Ang buong silid ay napalingon. May dahilan si Rosa para talikuran tayo. Nanood lang ako habang nangyayari ito. Nawalan tayo ng paningin sa kung ano ang mahalaga. Humakbang siya palapit sa akin. Nabigo ka namin. Tumango ako, hindi dahil sa pagmamalaki, kundi dahil sa wakas ay malinaw na ang lahat. Alam ko, humarap ako kay Clara. Pumunta ka sa panaderya ng Lunes ng umaga. Hindi gusto ni nanay ang nahuhuli. Nang makaalis na ang mga bisita, ang mansyon ay hindi na mukhang tagumpay kundi isang bakanteng museo. Hindi na ako nagpaalam. Paglabas ko, amoy ng dagat at gabi ang sumalubong sa akin. Nag-vibrate ang phone ko. Mula kay tatay. Dumaan ka sa panaderya. Ipinagtira ka ng nanay mo ng ulam. Hindi ako nag-atubili. Papunta na. Makalipas ang 20 minuto, pumasok ako sa likod ng aming panaderya. Patay na ang mga ilaw, pero ang amoy ng tinapay ay nandoon pa rin. Nakatayo si nanay sa counter, naka-apron pa rin sa ibabaw ng kanyang gala dress. Nakasanayan na, sagot ko. Kumuha ako ng basahan at pinunasan ang counter gaya ng ginagawa ko noon.
Dumating si tatay mula sa likod dala ang mga empanada. Kumain kami ng tahimik, hindi ang katahimikang nagtatago ng sakit, kundi ang katahimikang nagpapahilom. Babalik ka pa rin dito? Tanong ni nanay. Lagi, sagot ko. Dito ko naaalala kung sino ako. Tiningnan niya ako ng mabuti. Mali ang pagkakilala ko sa iyo. Hindi, sabi ko ng dahan-dahan. Pinaniniwalaan mo lang kung ano ang mas madaling makita. Tumango siya. Pinag-usapan namin si Clara at ang mangyayari sa Lunes. Matututo siya, sabi ni nanay. O hindi, sagot ko. Pero sa alinmang paraan, kailangan niyang harapin ang sarili niya. Bago ako umalis, tumayo ako muli sa likod ng lumang register. Tinawag akong mahina dahil tahimik ako. Hindi nakikita dahil mabait ako. Pero ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay ang pag-alam kung kailan dapat magsalita para walang makakalimot sa sinabi mo. Hindi ko kailanman ginusto ang paghihiganti, linaw lang. At ngayong gabi, nakuha ko iyon. Kung ikaw ay minaliit man o isinantabi, magpatuloy ka lang sa pagbuo. Patuloy na magpakita. Hayaan mo silang magsalita. Hayaan mo silang magduda. Dahil balang araw, kapag humupa na ang ingay, ang tanging matitira ay ang katotohanan. At ikaw,